Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw ng talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 4, simula versikulo 13 hanggang versikulo 17. Yahweh, nasamo ko pong iba na ang inyong suguin, sagot ni Moses. Dahil dito nagalit si Yahweh kay Moses, sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam ko mahusay siyang magsalita. Darating na siya at makipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang dapat niyang sabihin. Tutulungan ko siya sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging parang Diyos na magsasabi sa kanya kung ano ang sabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod pagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan. So sa passage na to, si Moses ay nagrereklamo sa Diyos at sabi niya pa, iba na lang ang suguin. So, kaya ang ginawa ng Diyos dahil nagreklamo si Moses, pinaalala ng Diyos kay Moses na yung kapatid niya na si Aaron ay magaling magsalita. So, alam ng Diyos ang kahinaan ni Moses, kaya siya ay nag-provide ng tagapagsalita sa katauhan ni Aaron. So, sa ministry, hindi ka mag-iisa. Alam ng Diyos ang kakayanan mo at ang kahinaan mo. At dito nga, hindi magaling magsalita si Moses, kaya inutusan ni Lord si Aaron. Pero alam natin na hindi lang si Aaron ang naging assistant ni Moses sa ministry. Andyan si Joshua, andyan si Hur at yung iba pa. So sa ministry, tinatandaan natin na where the Lord guide, He always provide. So sa passage na to, nag-provide siya ng spokesperson para kay Moses. At kaya rin mag-provide ng Lord ng resources and everything. At syempre, pati ang presensya niya ay kasama mo sa ministry. Ganon kadakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran.